Kilat News Updates. Mga balita ngayon, external defense shift ng Philippine Army pinabibilisan ni PBBM, modernisasyon pinaigting, nationwide transport strike tuloy, piston iginigiit tanggal buwis sa langis. 317 Pinoys mula UAE ligtas na dumating sa Pilipinas sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Pinatitindi ng pamahalaan ang modernisasyon ng Philippine Army kasabay ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang paglipat nito mula internal security patungo sa external defense. Sa ika-129 anniversary ng Army, March 19, Huwebes sa Fort Bonifacio, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng kahandaan sa lumalawak na banta, kabilang ang maritime at digital domains. Suportado ito ng 50 billion pesos na pondo at ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Ayon kay Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete, inaangkop ang istruktura, doktrina at kakayahan ng hukbo sa makabagong digmaan, kabilang ang advanced systems, satellite communications at precision firepower. Pinalalakas din ang tank, missile at air defense units upang mapataas ang deterrence capability. Sa naturang okasyon, pinarangalan din ang mga natatanging sundalo, kawani at unit na nagpakita ng dangal, tungkulin at pagkamakabayan. Patunay ng patuloy na dedikasyon ng Army sa paglilingkod at pagtatanggol sa bansa. Nagpapatuloy ang nationwide transport strike ngayong March 20 matapos ideklara ng grupong Piston na matagumpay ang unang araw ng protesta laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Piston President Modi Floranda, libo-libong tsoper at operator ang lumahok sa iba't ibang panig ng bansa, iginiitang panawagang alisin ang excise tax at VAT sa produktong petrolyo sa halip na suspensyon lamang ng fare hike. Anya umaabot na lang sa 200 hanggang 300 ang arawang kita ng ilang driver. Kasabay nito, naka-high alert pa rin ng Philippine National Police o PNP na nag-deploy ng mahigit 7,000 tauhan para tutukan ang mga kilos protesta at agad rumesponde sa anumang banta. Bilang tugon, inanunsyo ng pamahalaan ng 50% discount sa pasahe sa MRT-3 at LRT-2 simula March 23 at dagdag na subsidiya sa sektor ng transportasyon. Gayunman, nanindigan ng mga nagpoprotesta na hindi titigil ang kilos hanggang tugunan ng kanilang mga pangunahing hinaing. Ligtas na dumating sa bansa ang 370 na mga Pilipinong inilikas mula Dubai at Abu Dhabi sa ikatlong chartered flight ng pamahalaan bandang 2:42 ng hapon nitong Huwebes, March 19, sa Villamor Air Base sa Pasay City. Kabilang sa mga repatriate ang 153 overseas Filipino workers o OFWs, 114 dependents at 50 stranded Filipinos na napilitang umuwi dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East na nagdudulot ng pangamba sa seguridad at kabuhayan. Ang repatriation ay sa ilalim ng whole of government approach sa koordinasyon ng Department of Migrant Workers o DMW, Department of Foreign Affairs o DFA, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at mga tanggapan ng Pilipinas sa UAE sa kabila ng hamon sa logistics at seguridad. Sa kabuuan, mahigit 2,000 Filipinos na ang umuwi, habang nasa daan-daan pa ang naghihintay ng susunod na repatriation flights. Agad ding tumanggap ng tulong ang mga umuwi, kabilang ang pinansyal, medikal at psychosocial assistance, ngunit nananatiling hamon ang kanilang reintegration at kabuhayan sa bansa habang nagpapatuloy ang krisis. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalie Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.